2017, nag-start akong pumasada ng tricycle. Hirap at pagod, pasma, binaliwala para sa pamilya. Init at traffic sa lansangan, tinis ko na rin. Masiraan sa gitna ng kalsada, naranasan ko na rin. Tawanan at biruan sa pilahan, yan kasi ang banding na tropa. This is Pogi, katungan ko sa hanap buhay. At ako ang mamang tricycle driver nyo, Kuya Girl. Yun, what's up mga katropa, mga kaibigan, mga katoda. Ngayong araw ay araw ng linggo, ng hapon. Kayo ng umaga po ay nag-church po tayo, nagsamba sa Panginoon. At ngayon ay gawain po namin ngayong alas 3. Late na po ako eh. Ito po ang namiss kong content na to na mag-upload ako ngayon ng tungkol sa gawain ng Panginoon. At sana hindi po kayo maboring, at samahan nyo ako sa aking gagawin. Sana mayroon kayong matutunan. At yun nga, sa gawain ng Panginoon, sana may matutunan kayo. Samahan nyo ako at pupunta na tayo. Tara. So, alam nyo kapatid, gaya nito. Ano ba yung mga dahilan? Dahil yun, pagka sa pera, yun ang laging problema ng tao, problema ay yung pera. Totoosin lang, kagaya ni Judas Iscariote, yung kasakiman sa pera, yun yung nagpadilim ng kaisipan niya. At ang problema sa pera na yan, mga kapatid, yan din yung nagiging dahilan kaya kung bakit nakakapasok ang diablo sa tao. Huwag nyo natin kakalimutan na yun. No? So, marami pa nagpapadilim sa kaisipan natin. Pero ito, pag-usapan natin ngayon kung ano talaga yung nagiging cause ng pagdilim ng kaisipan natin. O ano ba yung mga pinaka-problema talaga. So, yan talaga. Malaki talaga impact ang nagagawa ng pera. No? Pag wala tayong pera, parang ano bang naano natin. Minsan mabilis ang ulo natin, ano? Minsan ano pa ba? Mabilis uminit ang ulo. Tapos pagka minsan nag-aaway kayo ni Mrs. ano? Minsan parang galit na galit ka kay Mrs. ano? Minsan nagkakaroon tayo ng pag-aalala sa buhay. So mga kapatid, huwag ating hayaan na paging sanhi ito ng kaguluhan ng buhay natin. Kasi tinuturo sa atin ng Panginoon, gaya ng sinasabi sa Biblia, si Judas, kung kaya't nagdilim ang kanyang kaisipan, nawala sa kanyang kalooban ng Diyos dahil sa pagiging sakim niya sa pera. Amen. At sinasabi din dito sa salita, basahin ko lang sa salita. Gaya nung sa panahon na ito, nung pinugasan yung paa ng Panginoon, ni Maria Magdalena at nilagyan ng pabango. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam. Anong ginagawa niya? Sinabi na hindi na tayo dapat mabuhay tayo sa mga sarili natin. Kailangan mabuhay na tayo dahil kay Kristo. Dahil totoo lang, tayo'y mananatiling makasarili hanggat hindi nabubuhay si Kristo sa atin. Gagawin lang natin yung mga gusto natin gawin sa buhay. Pipiliin lang natin yung mga gusto natin gawin. Laging magkakaroon ng dahilan ang diablo para tayo sirain. So yun naman talaga ang pangunahing layunin ng diablo, di ba? Kaya nga nung bago ipako ang Panginoon ito sa part na ito,
Siya yung nabibigatan, ano, pero nagpatagumpay pa rin ng Panginoon. Sa pagkakataon na rin ito, doon na rin pinakita si Judas, yung halimbawa ni Judas na kung bakit pumasok ang diablo sa kanya. Ang pinakapangunahin talagang naging dahilan is yung pagiging sakim ni Judas sa pera. So ito yung paalala sa atin, ano, ang liwanag ng ating buhay ay hindi pera. Ang liwanag ng ating buhay ay ang Panginoon Jesus. So, ang tinuturo sa atin dito, wala tayong liwanag sa sarili natin. Ang liwanag na pinagmumulan nito ay ang ating Panginoon. Kaya, pag-isipan natin mabuti. Kanino kalooban na susundin natin? Kalooban ba natin? O kalooban ng Panginoon? Sa pagkakataong ito, ano, dahil tayo ay nandito sa gawain na ito, kalooban ng Panginoon yung ating sinusunod. Amen. Hindi ang sarili namin. So ang tinuturo ng banal na kasulatan ay ang pagsasanay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng kalooban natin. Kaya kung mapapansin niyo, maraming itinuturo dito pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ganoon din, pagpatuloy natin yung ating pag-aaral dito sa chapter 13. So, sige, umpisa natin sa verse 1. 13 kabanata. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga tagasunod niya. Bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tagasunod dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang sa katapusan. Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyukan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. Alam ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kaniya ng Ama, at alam din niyang galing siya sa Diyos at babalik din sa Diyos. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang planggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito, "Panginoon, huhugasan niyo po ba ang mga paa ko?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naiintindihan ang ginagawa ko ngayon, pero maiintindihan mo rin sa bandang huli." Sinabi ni Pedro sa kanya, "Hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga paa ko." Sumagot si Jesus, "Kung ayaw mong hugasan ko ang paa mo, wala kang kaugnayan sa akin." Kaya sinabi ni Simon Pedro, "Kung ganoon, Panginoon, hindi lang po ang mga paa ko ang hugasan nyo, kundi pati na rin ang mga kamay at ulo ko." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang naligo na ay malinis na ang buong katawan, kaya hindi na siya kailangang hugasan pa, maliban sa mga paa niya. Malinis na nga kayo, pero hindi kayong lahat." Sinabi ni Jesus na hindi lahat sila ay malinis, dahil alam niya kung sino ang magtatraidor sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa hapagkainan. Pagkatapos, tinanong niya sila, "Naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ang inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan, kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na mas higit sa kanyang amo, at wala ring isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito." Kapag hindi pa tayo ganun kalalim sa Panginoon, Amen. marami tayong mga haka-haka sa sarili natin. Tama ba yun dito? Pero pagka nakilala natin ang Panginoon is na-rebuke tayo, na itatama yung mga dapat na itama sa sarili natin. Amen. So sa verse 7, sumagot si Jesus,
di ko naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin. So, gaya nga yan, may sariling kalooban si Pedro. Pero itinama yun ng Panginoon. Yun nga, sinasabi ng Panginoon, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo. So, kagaya din dati nung bago pa ako sa Panginoon. Marami akong bagay na haka-haka sa sarili ko na akala ko tama. Pero nung dumating sa panahon din na lumalalim sa Panginoon, doon na itatama, na-realize ko na mali pala yung mga kaalaman ko. Na higit pala na tama yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaysa sa salita ko lang. Kasi totoo lang, marami tayong ginagawa sa mundo na ito na mga bagay na panlupa lang. Sinasabi nga ng salita ng Diyos na ang taong tagalangit gumagawa ng mga bagay na makalangit na bagay. So, yun natin na tatandaan natin, hindi na nalayunin ng gawain natin, gaya ng mga dating naunang pinag-aralan natin, na ang gawain na ito ay para pag-usapan ang pagtungkol sa pagmamahalan, pagtungkol sa pag-ibig, at pagtutulungan. So, yun ang pinakalayunin din. So, higit sa lahat, siyempre yung mabago tayo. So, verse 8, muli nagsalita si Pedro, hindi ko pauhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. So yun, mga kapatid, marami tayong dahilan sa buhay. Marami tayong dahilan sa buhay. Di ba, gaya nung sinasabi ng sikat to, yung kapag maraming dahilan, pag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Amen. Totoo yan sa akin, ako rin, sa sarili ko, aminin ko sa inyo mga kapatid, marami rin akong dahilan minsan. Amen. Kay Brother Bot, nahihiya ako kay Brother Bot, yung may gawain kila. Pero Brother Ilo, totoo yung time na yan bro, kasi medyo talaga ako nun. Wala ako sa kaayusan nun. Kaya nagdahilan na lang ako, humingi ako ng tawad doon sa iyo doon bro. Mali ako ng part na yun. So ganun din tinatama tayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi talaga tayo dapat sumusunod sa sarili nating kalooban eh. Dapat talaga sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. So verse 9, dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi na lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Verse 11, dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. So yun mga kapatid, gaya nung pinag-aralan din natin, biruin mo yun, 12 apostol, tapos ang guro nila si Jesus. So, tingnan nyo mabuti mga kapatid, si Jesus na yung guro nila, pero may isa pa rin Judas. Amen. Amen, di ba? So, dyan yung sa sarili ninyo na kailangan ang pagkapit sa Panginoon tinitindihan. Hindi yan yung basta sama-sama lang tayo, nakikinig lang tayo. Tingnan niyo si Judas, nakikinig sa salita ng Panginoon. Ang Panginoon na mismo yung guro niya, pero nakapasok pa rin sa kanya yung diablo. So tingnan natin mabuti kung ano yung mga dahilan sa sarili natin, sa mga sarili natin. Kung ano yung nagiging pinakadahilan talaga kung bakit hindi tayo lumalago sa Panginoon. So isa na yun, di ba, yung pera. Yun na rin ang naging halimbawa kay Judas kung kaya pumasok sa kanya yung diablo. So ano pa ba? So maaaring may mga sa trabaho natin, maaaring minsan may mga pag-aalala tayo sa trabaho natin, pag-aalala tayo sa kung ano ng bagay. So, iwasan natin yun, Tutusin ako nung kagabi, bigat na bigat ako eh. Sabi ko, ang bigat nito. Ang ginawa ko, natulog ako, nagpahinga muna ako. Tapos, pagising ko, kagabi, hindi sabi ko, magbasa ako ng salita ng Diyos para bukas. So, nung nagbabasa ako, meron ako na-realize na, minsan, simple lang ang problema, ginagawa natin komplikado. Kasi, di ba nga, gaya ng sinabi natin, nasanay tayo
sa sarili nating mga kalooban. Na which is maraming mali. Ngunit pagdating sa salita ng Panginoon, binibigyan tayo ng kaibigan. Binibigyan tayo ng kaalaman. Ano yung mga bagay na dapat natin gawin sa buhay nito. Sabi nga, di ba? Huwag tayong labis na mag-alala sa kung ano ng bagay. Higit pa rin ang pagtitiwala sa Panginoon. Kasi, merong mga laban na hindi natin kaya. May mga laban na Panginoon lang ang may kakayahan. 14. Mateo, chapter 14. So, umpisa natin sa verse 22. Basahin ko na ito, ano? Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malalaking alon ng bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?" So mapapansin niyo mga kapatid, di ba? Ang mga barko, yan ay nananatiling nakalutang. Dahil, tingin niyo bakit yung lutang ng barko? Di ba? Kasi sa barko kasi meron yung mga tangke na bakante. Kapag yan ay may hangin sa loob, yan ay hindi basa-basa lumulubog. May mga tangke kami doon na may mga hangin na yun kami nilalagyan ng tubig para maano sa tamang lubog. So, kaya ang barko hindi yan basa-basa lumulubog. Napansin nyo, ano ba nagpapalubog sa barko? Butas. Butas na yan. So ito ang inaano sa atin ng Panginoon. Tayo'y magtiwala sa Kanya. Si Pedro, di ba? Napansin mo si Pedro, nung lumalapit siya sa Panginoon, hindi siya lumulubog. Pero nung napansin niya malakas ang hangin, malakas ang alon, doon lang siya lumubog. Doon nag-alinlangan siya. So yun yung nagpapalutang sa atin, nagpapataas sa atin mula sa mga bagay na pilit na gustong ilubog tayo. Yung ating pagtingin sa Panginoon, yung ating paghahangad natin, abutin siya sa buhay natin. Kaya walang magagawa ang anumang kaaway kapag tayo nakatingin sa Panginoon. At walang magagawa ang anumang problema hanggat tayo nananatili sa Panginoon. Kaya kagabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nung nagbasa ako ng salita, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Kasi kanina umaga, magtapang ko sa church, parang kakaibang tapang yung ibinigay sa akin. So yun yung, sabi ko, napatunayan ko talaga. Ilang beses ko na napatunayan yan eh. May mga bagay din talaga na ako minsan nakakalimot sa sarili ko. Kaya binibigyan tayo ng aral na tayo magkaroon ng pagsasanay sa salita ng Diyos. At hindi pagsasanay sa sarili natin kalooban. Ayun ang naging magpapahamak sa atin. Kaya minsan nakakapasok. Gaya din sa amin sa barko, may maintenance kami ginagawa. Kung kami lang masusunod sa barko, hindi kami magtatrabaho. Maghahayahay lang kami. Kaso ang barko, pag yun ay napabayaan, maaaring yan ay magkabutas. Diba? Napabayaan. So ganun din sa buhay natin. Pag napabayaan natin ang sarili natin, wala tayong maintenance. Wala tayong salita ng Diyos sa buhay natin. Maaaring magkaroon tayo ng butas. At tayong pasukin ng tubig. Problema. At maaari tayo lumubog. So yun yung nagpapalutang sa atin. Yung maintenance natin sa salita ng Diyos. Yung focus natin kay Jesus. Kaya tayo, kahit anong problema dumating sa atin, nanatili tayong nakalutang. Tayo nakaangat mula sa problema.
Kasi una sa lahat, tayo ay nakapokus, tayo nananatili sa Panginoon, tayo may connection, at tayo may salita. So yun lang mga kapatid. Sige, magkaroon tayo ng, baka may idea kayo, may dadagdag kayo sa sinabi ko. Magkaroon tayo ng reflection. Bro, Reflection. Reflection. Sa problema, kapag sa sarili natin kalakasan tayo magpapadala, hindi natin makakayanin problema. Ano tayo, parang sariling kalakasan na natin gagamitin natin. Puro problema talaga mangyari kasi yung solve, hindi mo siya ma-solve alam mo, hindi mo rin kaya. Pero pag tiwala kay Lord, binigay mo sa kanya lahat ng masahin mo sa buhay, sigurado. Yung pinag-aalilangan, yung pinaproblema mo, baka mas higit niya pa ng ibigay na masahin niya agad ng mahal. Ayun. Amen. Bro. Sa kalawang bro. Amen. Pero kanina tayo pupunta lang ng lakas ng loob sa Panginoon. Amen. Ikaw bro. Magtiwala tayo lagi kay Lord na bigay natin ng buong puso tiwala sa Kanya. Kasi sabi nga, kanina wala tayong ibang pagkakatiwala sa tao. Pag nagtiwala tayo sa tao, magbibigay tayo. Oh, amen. Pag kay Lord, tayo bibigay. Amen. Amen. Magtiwala tayo kay Lord. Sa akin naman, reflection sa akin na yun nga yung sa problema, di ba sabi nga, ang problema sa'yo, di ba? Pero kung ang problema ay bigyan mo ng focus, talagang may problema ka. Pero kung papukusan mo si Lord Jesus, yung sa loob na sa buhay mo, talagang hindi ka niya pababayaan kung anong pagsubok ang dumating sa'yo. Amen. Talagang magkatagumpay tayo pag ganyan ang pangpang nun. Amen. Ayun, yun na sa akin. Bro. Sa akin, ayun. Kapag nakafocus tayo sa mundo, Amen. madadala tayo ng mundo. Oh, Amen. Amen. Hindi natin mamamalayan ang solusyon sa mga problemang makamunta natin. Kasi Jesus Christ. Kaya huwag natin iwawala yung focus natin sa Lord. Kasi nga, hayaan mo ang bukas ng mga amba para sa Kanya. Sa bawat bukas na darating, bigay mo sa Lord. Hindi ko na po bahala sa buhay. Alam ko maraming pagsubok ng kakaharapin. Sa pagtapak mo lang sa labas din ng bahay mo, may problema yan. Pero hayaan mo ang Diyos lahat ng bahala doon. Ibigay mo sa Lord yun kasi alam mo hindi mo kakayanin mo. Palagi nating aminin sa Lord na Lord, mo kaya ka. Ibigay mo sa Lord. Kasi sabihin nun na kapag in-admit natin na hindi natin kaya, ibig sabihin, papakumbaba tayo sa Lord. Amen. Tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo pabayan na and the end of the day, magugulat ka na lang. Yung problema mo, tapos na, makakatulog ka na. Oh, amen. Yun. Sa akin din, yun din nagiging dahilan ko. Kaya nakakatulog ko mga beses sa ba't ko maraming problema eh. Yun yung parang oxygen natin. Si Lord yung pinaka-oxygen natin, kaya nakakain na tayo. Pag may mga para sinasakal tayo ng problema. Amen. Amen. Yung reflection ko, kapag wala tayo sa Panginoon, talagang mapapakat. Pero kung nasa atin si Lord, full package niyang ibibigay yung mga benefits ng cross na ilalayo ka niya sa kasalanan, ilalayo ka niya sa tukso. Kung may problema man, tutulungan ka niya. Kaya yung faithfulness lang natin kay Lord yung hinihingi niya. Kaya sana maibigay natin at pagsikapan natin maibigay sa Amen. Ikaw bro. Ako po, reflection ko po sa hindi tayo bibigyan ng Lord ng problema ng natin. Amen. Dahil sa lahat ng mga problema na yun, kaya ako yung sa mga pagsubok, meron siyang parang
meron din ito mabuti sa atin na kalooban ni Lord pa rin. Amen. So yun, closing prayer tayo. Ako na magko-closing prayer. Ama namin Diyos, ang may likha ng langit at lupa, salamat po Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa banal na salita, siya nagpapaunawa sa amin Panginoon. Amen. Salamat Panginoon sa tahanan na ito, pagpalain mo. Pagpalain niyo rin ang buhay ng mga kapatid Panginoon na ito. Speak blessing in the name of Jesus, O God. Declaring your name, O God. Declaring your power, declaring the holy blood in this place. Yeah guys, ride tayo. Nag-worship ba kayo? Oo, sakto nga yung dating mo eh. Alam mo yun, nag-ano kayo? Nag-sharing kayo? Nag-sharing kayo? Baka mag-share ka. Wala na. Mag-share ka mo. Wala na. Mamaya pag kumana tayo, gishare. Ulit tayo, ulit ulit. May appointment kami na yung Oo, hindi. Kailangan nyo muna promatik na. Magpapatik na. Oo, yun nga. Kailangan matikman to kasi. Oo bro. Ay madam, andyan ka pala. Ako kasi pag tinawag ko yung Shut up in my boat. I-upload yan ha, YouTube. Maka-live ka bro? I-upload yan. Okay, video lang yan. I-upload yan. Oo bro, yun bro. Sana makasama ka parami namin. Burning deep within. Dali na ba kayo mag-stay ka naman dito. Open ang Panginoon na ano. That you live. Yeah, yeah. Amen. Yeah bro. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Oh, yeah. Let your presence come and saturate every part of me. They want the world to know you are God. I've seen you do it before, and I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you. Oh, sa'yo. Next ano ka na? Next Sunday ka na. Ako, next nga pala. Di. Wala akong makakapag-prepare ka ng ano. Wala akong ganun. Baba. Oh, yun. Sige bro, ingat kayo bro. God bless, God bless. Okay. Nothing is too hard for you. Bro, thank you bro. Thank you, God bless tayo. Okay. Nobody greater than you. Nagusan? I speak strong you. Oh no, you can. So, ayan na guys, uwi na kami. Iwalay na kami. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. Ito lang ako. Ah bro, thank you. You can. Okay. Nakakapalit ako sa music mo. Nothing is too hard for you. Sige, ano ko na lang yun. Madali na naman yun. Ah bro, na kami. Nobody greater than you. Keep my eyes speak strong you. So yun nga guys, sana may natutunan kayo sa aming gawain kanina. You're the Lord of all. Ito, andito ako ngayon sa kabro ko. Ayan, kailangan nyo maggawain. Ayan. Move the mountain. Kung gusto nyo magpa-imprinta ng gamit dyan. Ayan, patokin. Yan, yung mga damit na yan. Tsaka siya rin ang may gawa nito. Yan, damit ko na yan. Yan. Siya rin may gawa yan. Ayan, damit niya rin. Sa kanya rin. Insert niya.
Yan. Yan yung nagawa niya. Tsaka meron siyang Xerox copy, imprintahan, tarpaulin, ano ba bro? Sticker, pag ano, temporary plate, ano ba sa bahay bro? Temporary sa bahay ba? Sa bahay? Pati yung plate address. Kung gusto nyo magpagawa, iyan nyo lang sa comment section ko para pagawa natin ito. Murang-mura lang itong maningil. Hindi kayo tatagain. Okay, dito lang natapusin ang aking video. Maraming salamat. God bless sa inyo. Bye.